Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at nilikha para sa aliw at takot ng mga tagapakinig. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Hindi ito ginawa upang makasakit ng damdamin o makapagpalaganap ng paniniwala sa mga nilalang na laman ng kwento. Tahimik ang isang baryong baybayin kung saan nakatira si Mario, isang simpleng mangingisda na kilala sa kanyang sipag at tapang. Araw-araw ay pumapalaot siya sa laot upang magdala ng huli para sa kanyang pamilya at kapwa. Kasama ng kanyang mga kabaryo, nagsasama-sama sila tuwing umaga, binubuo ng mahahabang hanay ng mga bangka na dumadaan sa alon, na tila musika ng dagat ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging masipag, madalas ay inuusal ni Mario na tila may kulang sa kanyang buhay. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam niya'y may hinahanap siyang sagot na hindi niya maintindihan. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo, nakatira si Aling Rosa, isang kilalang manggagamot na hinahangaan ng mga tao dahil sa kanyang kaalaman sa halamang gamot at sinaunang orasyon. Maraming buhay na ang kanyang nailigtas mula sa sakit at panganib. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may bigat siyang dinadala, isang misteryong siya lamang ang nakakaalam tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Isang araw ng tag-init, biglang nagbanta ang kalangitan. Dumilim ang paligid, lumakas ang ihip ng hangin, at dumagundong ang dagat. Mabilis na kumalat ang balita, paparating ang pinakamalakas na bagyo na naranasan ng kanilang baryo. Ang mga tao ay nagmadali sa pag-impake at pagliligtas ng kanilang mga gamit. Ngunit para kay Mario, hindi niya maiwan ang kanyang bangka. Alam niyang iyon ang tanging paraan ng kanyang kabuhayan. Habang lumalakas ang unos, naramdaman ni Mario ang dagundong ng alon na tila higanteng sumasalpok sa kanyang bangka. Pilit niyang pinigil na matangay ng alon ang kanyang sasakyan, ngunit sa lakas ng hampas, tuluyan siyang nawala sa balanse at inanod ng dagat. Sa kabilang banda, si Aling Rosa naman ay nagtangkang sumaklolo sa ilang kababaryo. Subalit nang lumobo ang tubig baha at nagbagsakan ang mga puno, siya rin ay natangay ng rumaragas ang agos. Ang tanging alaala niya bago siya mawalan ng malay ay ang malamig na haplos ng tubig na bumabalot sa kanyang buong katawan. Kinabukasan, nagising si Mario sa isang dalampasigan na hindi niya pamilyar. Ang buhangin ay maputi ngunit malamlam ang kalangitan. Sa paligid, walang bakas ng kanyang baryo o kahit anong pamilyar na tanawin. Halos hindi siya makapaniwala, tila ba siya ay itinapon ng dagat sa ibang mundo. Hindi nagtagal ay narinig niya ang mahinang pag-ungol mula sa di kalayuan. Doon niya nakita si Aling Rosa, sugatan at nanginginig. Mabilis niya itong nilapitan at inalalayan. Magkasama nilang sinubukang unawain kung saan sila napadpad. Ang nakapaligid sa kanila ay tila baryo rin, ngunit kakaiba, may mga kubong nakatayo, may mga gamit na nakakalat, ngunit walang tao. Habang sila'y naglalakad, napansin nila na sariwa ang ilang gamit, may mga palayok na may lamang mainit-init pang pagkain, may mga damit na nakasampay ngunit basa sa ulan. Ang lahat ay tila iniwan sa gitna ng pagmamadali. Mario, hindi ito ordinaryong lugar, bulong ni Aling Rosa. Hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila may kakaibang pakiramdam. Nararamdaman ko may presensya rito na hindi natin kayang ipaliwanag. Kinabahan si Mario ngunit pinilit niyang huwag ipakita. Kung ano man ito, kailangan nating manatiling magkasama. Hindi tayo dapat maghiwalay. Sa unang gabi nila sa lugar na iyon, nagtago sila sa isang lumang kubo. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising sila sa kakaibang tunog, mga halakhak at iyak na galing sa kabubatan. Tila may mga matang nakamasid sa dilim, at unti-unting bumalot sa kanila ang malamig na hangin na nagbabadya ng kapahamakan. At doon nagsimula ang bangungot na magbabago sa kanilang kapalaran. Pagmulat ng araw kinabukasan, nagpasya sina Mario at Aling Rosa na libutin ang paligid. Una nilang napansin ang nakakalat na mga gamit, mga kasangkapang pambaryo na tila iniwan sa kalagitnaan ng gawain. Isang palayok na may natirang kanin na amoy panis na, isang duyan na gumagalaw pa kahit walang hangin, at mga sandok na nakasabit pa sa dingding ng kubo. Lahat ay tila biglang iniwan ng mga tao, para bang may nangyaring hindi nila kayang ipaliwanag. Habang lumalakad sila sa gitna ng baryo, napansin ni Mario na napakatahimik ng paligid. Wala man lang huni ng ibon, wala ring alingawngaw ng alon, kahit naroon sila sa tabi ng dagat. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng dahon na dala ng malamig na simoy ng hangin. Parang hindi buhay ang baryong ito, mahina ngunit mariing wika ni Aling Rosa. Nakatingin siya sa mga kubong nakahilera na parang nakatingin din pabalik sa kanila. Nagpatuloy sila sa pag-ikot.
Sa isang kubo, may nakitang mga laruan ng bata, isang lumang trumpo at yoyo, nakalatag sa sahig, para bang iniwan ng naglalarong mga kamay. Ngunit walang bakas ng mga batang iyon. Sa isa namang bahay, may mga gamit pang ritual, abo ng insenso, mga kandilang naupos na, at mga simbolong nakaukit sa kahoy. Mario, tingnan mo ito, wika ni Aling Rosa habang tinuturo ang ukit sa dingding. Mga lumang simbolo ito. Karaniwang ginagamit bilang proteksyon laban sa masasamang nilalang. Napakunot ang noo ni Mario. Kung may proteksyon, bakit parang iniwan nila ang lugar na ito? Ano ang nagtulak sa kanila para tumakas? Walang kasagutan, tanging paamba ang namuo sa kanilang dibdib. Lumalim ang araw at unti-unti na namang bumabalot ang takot sa kanila. Pinilit nilang manatili sa gitna ng baryo, naghahanap ng anumang senyales ng buhay. Ngunit sa bawat sulok, tanging katahimikan at bakas ng pag-abandona ang kanilang natatagpuan. Pagsapit ng dapit hapon, muling bumalik ang mga kakaibang tunog. Sa simula ay banayad, tila mga pabulong na hangin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lumalakas ito hanggang sa maging malinaw na mga iyak at halakhak ng hindi nakikitang mga tao. Nagkunwaring matatag si Mario at sinabing, baka mga hayop lang iyan. Ngunit alam niyang hindi totoo. Ang mga boses ay parang mga kaluluwang naliligaw, at kung makikinig ng mabuti, may maririnig kang mga salitang pabulong, umalis kayo, bago mahuli ang lahat. Ng gabing iyon, pinilit nilang magtago sa loob ng isang bahay. Ngunit hindi sila nakatulog ng mahimbing. Sa labas ng kanilang tinutuluyan, may naririnig silang mga yabag, mabibigat, mabagal, tila hindi tao. Minsan may kukurap na anino sa bintana, ngunit sa oras na sisilipin nila, wala namang makikita. Mario, hindi ito ordinaryong lugar, bulong ni Aling Rosa, habang mahigpit na yakap ang kanyang maliit na supot ng mga halamang gamot. Nararamdaman ko ang bigat ng mga espiritu. Ang lugar na ito parang isinumpa. Hindi sumagot si Mario. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na krus na palagi niyang dala. Hindi siya relihiyosong tao, ngunit sa oras na iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, bigla silang nakarinig ng sabayang pagtahol ng mga aso. Napakalakas, tila galing sa iba't ibang sulok ng baryo. Ngunit nang sumilip sila, wala ni isang aso sa paligid. Kasabay nito ang mabahong amoy ng bulok na karne na dumampi sa kanilang ilong. Rosa, may paparating, mariing bulong ni Mario, habang ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. At mula sa dilim, sa malayo, unti-unting lumitaw ang mga aninong gumagalaw. Mahahaba ang kanilang katawan, baluktot ang kanilang paglalakad, at tila walang mukha. Naramdaman ni Mario na hindi na nila pwedeng ipagwalang bahala ang panganib na nasa kanilang harapan. Ang baryong tahimik at walang tao ay hindi pala inabandona, ito ay pinagmamay-arian ng mga nilalang na hindi na tao. Kinabukasan, pagmulat ni Mario ay ramdam pa rin niya ang bigat ng nangyari kagabi. Hindi niya alam kung panaginip lamang ang lahat o bangungot na naging totoo. Ngunit nang makita niya si Aling Rosa na maputla, may pawis sa noo, at halos hindi nakatulog, napagtanto niyang hindi iyon guni-guni. Totoo ang mga boses, totoo ang mga yabag, at totoo ang mga anino. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtulugan upang humanap ng pagkain. Habang naglalakad sa gilid ng baryo, natigilan sila sa nakita, isang bangkay ng lalaki na nakabitin sa puno ng balete. Ngunit hindi ito ordinaryong bangkay, ang tiyan nito ay nakabukas at wala ng laman. Ang mga mata ay tila nakatitig pa rin sa langit, at ang bibig ay nakanganga na parang sumisigaw sa kanyang huling hininga. Napaatras si Mario, nanginginig ang kamay. Rosa, tao ba talaga ang gumawa nito? Mariing tumango si Aling Rosa, pinipigilang manginig ang tinig. Hindi tao ang gumawa nito. Mga nilalang na matagal ko nang naririnig sa mga alam at mga aswang. Napatingin si Mario sa paligid. Ang katahimikan ng baryo ay biglang naging mas nakakatakot. Parang bawat anino sa paligid ay may matang nakamasid sa kanila. Habang patuloy silang naglalakad, napansin nila ang mga kakaibang palatandaan, mga bakas ng paa na mahahaba ang kuko, mga punong may bakas ng malalaking kalmot, at mga hayop na nakakalat na walang dugo sa katawan. Sa bawat sulok na kanilang pinapasok, lalong nagiging malinaw ang katotohanan, ang baryo ay balwarte ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan ni Rosa ang isang malaking bato na may ukit ng sinaunang simbolo, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. Napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod. Rosa, sigaw ni Mario, sabay alalay sa kanya. Mariin ang kanyang tinig habang nagsasalita, nararamdaman ko sila, malapit lang sila nagmamasid.
Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa mga mata niya'y lumitaw ang apoy ng pagkaunawa. Mario, ito ang lugar na kinatatakutan sa aming mga kasabihan. Dito nagsisilong ang mga aswang tuwing gabi. Hindi tayo basta nawala, dinala tayo rito ng kapalaran. Hindi malaman ni Mario kung matatakot ba siya o maiinis. Anong ibig mong sabihin? Na pinili ng tadhana na ilagay tayo sa impyerno. Ngunit bago pa man makasagot si Aling Rosa, muling sumiklab ang kakaibang ingay mula sa kabubatan. Ngayon ay hindi lamang halakhak at iyak, kundi tunog ng pagdila, mahahabang dila na humahampas sa mga dahon, basa at nakakadiri. Nagkubli sila sa likod ng isang kubo. Doon nila nasilayan ang tatlong nilalang na lumabas mula sa kakahuyan. Ang anyo ay tila tao, ngunit baluktot ang mga galaw. Ang mga matay pula at kumikislap, at sa bawat pagbukas ng kanilang bibig, umaabot ang mahahabang dila na para bang may hinahanap na sariwang laman. Nanlaki ang mga mata ni Mario. Diyos ko, ngunit pinigilan siya ni Rosa. Huwag kang gumawa ng ingay. Kapag natunto nila tayo, katapusan na natin. Tahimik silang nanatili, halos hindi humihinga. Ang mga nilalang ay lumapit sa bangkay na nakita nila kanina. Isa-isa, sinimot ng mahahabang dila ang natitirang dugo at laman, hanggang sa tuluyang maging kalansay ang katawan. Pagkatapos, dahan-dahan silang naglaho sa dilim, kasabay ng nakakasulasok na amoy ng bulok na karne. Nang makasigurong ligtas na, huminga ng malalim si Mario. Kung totoo ang lahat ng ito, paano tayo makakaligtas? Matatag ang tingin ni Aling Rosa sa kanya. May paraan. Ang bawat halimaw may kahinaan. At kung talagang isinadya ng kapalaran na mapadpad tayo rito, baka tayo rin ang itinakdang wakasan ang kasamaan sa baluarte na ito. Ngunit sa loob-loob ni Mario, isang tanong ang gumugulo, paano lalaban ang dalawang taong sugatan at walang kakayahan laban sa mga nilalang na walang awa? Maghapon silang naglakad nina Mario at Aling Rosa upang maghanap ng mas ligtas na lugar. Habang sinusuyod nila ang paligid ng baryo, napansin nilang tila may isang direksyon ang mga bakas ng paa at kalmot sa lupa, lahat ay papunta sa gitna ng isang makapal na kagubatan. Habang mas lumalalim sila sa loob, napansin nila ang mga kakaibang bato na nakatayo sa paligid, tila mga haligi ng isang sinaunang dambana. Ang bawat bato ay may nakaukit na simbolo, mga misteryosong hugis na hindi maintindihan ni Mario. Ngunit para kay Aling Rosa, malinaw ang kahulugan. Mga anting-anting mga orasyon na panlaban, bulong niya habang hinahaplos ang isang bato. Dito nagsagawa ng ritual ang mga ninuno laban sa mga aswang. Ito ang baluarte hindi lamang ng mga halimaw, kundi ng mga taong lumaban sa kanila. Sa gitna ng mga batong iyon, natagpuan nila ang isang lumang bowl na yari sa kahoy at bakal. Sa sobrang kalumaan, halos maghiwa-hiwalay na ito. Ngunit nang buksan nila, tumambad ang laman, mga sinaunang kasulatan, gamit ritual tulad ng palaspas, bote ng langis na may tatak ng krus, at mga papel na may nakasulat na dasal laban sa mga halimaw. Binasa ni Aling Rosa ang isa sa mga papel. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig, ang baluarte ng gabi, hindi titigil hanggat ang apoy at asin ay hindi muling sumiklab. Ang dugo ng bayani at ang dasal ng manggagamot ang tanging susi. Napatitig si Mario sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Mariing ipinaliwanag ni Aling Rosa, ibig sabihin, may laban na naganap dito noon. Ang mga tao'y lumaban gamit ang apoy, asin at dasal ngunit natalo sila. Ngayon, ang mga halimaw na kanilang nilabanan ang siyang nanirahan dito. Ang sumpa ay hindi natapos at baka tayo ang piniling magpatuloy. Habang nililibot nila ang paligid, nakakita sila ng mga kalansay na nakakalat pa sa gilid ng mga bato. Mga buto ng tao na may bakas ng matinding pakikipaglaban. Ang ilan ay may hawak pang sibat na yari sa kahoy at bakal, at ang iba'y tila namatay habang nakayakap sa kanilang mga mahal sa buhay. Napabuntong hininga si Mario. Kung ang mga matatapang na yon ay natalo, paano pa kaya tayo? Ngunit mariing tumugon si Aling Rosa, hindi tayo pwedeng sumuko. Ang pagkakatagpo natin dito ay hindi aksidente. Ang kaalaman nila, ang dasal nila na ipasa sa atin. Iyan ang ating armas. Mula sa di kalayuan, bigla nilang narinig ang tila sabayang iyak ng mga kaluluwa. Hindi ito nakakatakot, kundi nakakaantig ng damdamin, parang mga boses ng mga naunang nakipaglaban, humihingi ng katarungan. Naramdaman ni Mario ang bigat sa kanyang dibdib, parang may kumakatok sa kanyang puso. Rosa, wika niya habang nakatingin sa mga kasulatan, kung ito ang pagkakataon para tapusin ang kasamaan dito, handa akong lumaban.
Pero kailangan kong malaman may tsansa ba tayong manalo. Tahimik si Aling Rosa saglit bago tumingin sa kanya ng diretsyo. May tsansa kung handa kang magsakripisyo. Sapagkat hindi lamang lakas ang kailangan, kundi tapang at pananampalataya. Nagpatuloy silang maghanap at nakarating sa isang malaking kuweba na nakatago sa likod ng mga puno. Sa bungad pa lamang, ramdam na nila ang malamig na hangin at amoy ng dugo. Sa loob, nakita nila ang mga bakas ng ritual na isinagawa ng mga aswang, mga mangkukulam na guhit sa lupa, mga kalderong puno ng kung ano-anong sangkap, at mga balat ng hayop na nakasabit sa dingding. Sa gitna ng kuweba, natagpuan nila ang isang malaking bato na may nakaukit na larawan, anyo ng isang halimaw na may pakpak, mahahabang kuko, at matulis na ngipin. Ang mga mata ng ukit ay tila nakatingin mismo sa kanila. Balwarte nga ng mga aswang, bulong ni Mario. At ngayon, alam na nila na nandito tayo. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kuweba, kasabay ng pagyanig ng lupa. Pagsapit ng gabi matapos nilang matuklasan ang kuweba, mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga puno ay tila sumasayaw sa isang hangin na hindi nila maramdaman, at ang mga anino'y kumikilos kahit walang pinagmumulan ng liwanag. Nagtago sina Mario at Aling Rosa sa isang kubo na may bahagyang matibay na dingding, dala ang ilang gamit mula sa lumang bowl, asin, langis, at mga papel na may dasal. Kung lalapit sila ngayong gabi, kailangan nating maging handa, wika ni Aling Rosa habang inilalatag ang asin sa paligid ng kubo. Hindi ito sapat para mapatay sila, ngunit makakapagpaliban ito ng kanilang lakas. Tahimik na tumulong si Mario, nanginginig ang kamay habang ibinubudbod ang asin. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kaya niyang labanan ang mga halimaw na yon. Hindi siya mandirigma, isang mangingisda lang siya na sanay humarap sa dagat, hindi sa mga nilalang ng kadiliman. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang narinig nila ang mga tunog mula sa kabubatan. Una ay mahihinang yabag na parabang maraming paa ang dumarating. Sumunod ang mahinang halakhak na unti-unting lumakas hanggang sa pumuno sa buong baryo. Ang bawat tawa'y tila tumatagos sa kanilang buto, nagpapaalala na sila ay mga panauhing hindi dapat naroroon. Biglang dumagundong ang bubong ng kubo. May kung anong mabigat na tumalon dito, at kasunod ay ang pagkalas ng ilang kawayan. Bumagsak si Mario at halos mapasigaw, ngunit mabilis siyang napigilan ni Aling Rosa. Huwag kang mainay, bulong nito. Mula sa siwang ng dingding, sumilip si Mario at nakita niya ang isa sa mga halimaw. Ang mata nito'y kumikislap na pula, at ang bibig ay nakabukas na parang uhaw sa dugo. Mahaba ang dila nitong gumagapang sa lupa, hinahanap ang mga bakas ng tao. Diyos ko, mahinang bulong ni Mario, pinipilit pigilan ang kanyang hininga. Ngunit bigla niyang naramdaman na may malamig na bagay na dumikit sa kanyang braso. Pagtingin niya, isang dila na mahaba at basa ang sumusubok kumapit sa kanya. Halos mapatalon siya, ngunit mabilis na sinabuyan ni Aling Rosa ng langis at binigkas ang isang dasal. Sa ngalan ng liwanag, lumayas ka. Sumigaw ng malakas ang halimaw at umurong, napaso sa langis na may basbas. Ngunit hindi doon natapos ang lahat, mula sa dilim, 3 pang nilalang ang lumabas, naglalakad sa 4 na paa na parang mababangis na hayop. Ang kanilang balat ay kulay abo, at ang kanilang mga kuko'y matalim na parang bakal. Sinimulan nilang kubkubin ang kubo. Umalinggaw ang tunog ng kanilang mga kuko na kumakalmot sa dingding, habang ang mga halakhak ay nagsabayan na parang koro ng demonyo. Ang kubo ay yumanig at tila anumang oras ay guguho. Mario! Ang apoy, sigaw ni Aling Rosa, sabay abot ng isang lampara. Mabilis na sinindihan ito ni Mario at inihagis sa isa sa mga halimaw. Pumutok ang apoy at saglit na umatras ang mga nilalang. Ang amoy ng nasusunog na balat ay kumalat sa hangin, kasabay ng kanilang nakabibinging sigaw. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Mas marami pang anino ang lumabas mula sa kabubatan, mga mata na nagliliwanag sa dilim, mga dila na nakalawit, at mga pakpak na dumadagundong sa ere. Mariing tinignan ni Rosa si Mario. Hindi tayo makakaligtas kung dito lang tayo mananatili. Kailangan nating lumaban gamit ang ritual ng mga nauna. Nag-atubili si Mario, nanginginig ang tinig. Rosa, baka hindi ko kayanin. Ngunit matatag ang tinig ng manggagamot. Kung hindi tayo lalaban, ngayon palang katapusan na natin. At sa gitna ng takot, pinilit nilang buuin ang lakas ng loob. Si Mario, hawak ang sibat na nakuha mula sa kalansay ng isang mandirigma. Si Aling Rosa, bitbit ang mga orasyon at dasal.
Sa unang pagkakataon, hindi na sila simpleng biktima, sila na mismo ang haharap sa halimaw. At pagsapit ng hating gabi, naganap ang unang matinding sagupaan, tao laban sa aswang, apoy laban sa dilim, tapang laban sa kamatayan. Matapos ang mabagsik na laban sa mga aswang, parehong sugatan sina Mario at Aling Rosa. Si Mario ay may malalim na hiwa sa braso, at halos hindi na niya maigalaw ang balikat. Si Aling Rosa naman ay maputla, dahil sa dami ng dasal at orasyon na kanyang binigkas, tila hinihigop nito ang kanyang lakas. Gayunpaman, nanatili silang buhi, isang bagay na tila milagro na sa kanilang sitwasyon. Lumisan sila mula sa kubo na halos gumuho na sa dami ng atake. Dinala sila ng kanilang mga paa patungo sa isang malawak na bakanting lupa sa gilid ng kagubatan. Doon, sa gitna ng dilim, biglang may malamlam na liwanag na nagpakita. Sa unay parang sinag ng buwan, ngunit habang lumalapit, naging mas malinaw, mga hugis ng tao, mga aninong kumikislap na tila usok. Nagulat si Mario at napaatras. Rosa, ano yon? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Mga kaluluwa sila ang mga naunang nanirahan dito. Ang mga nilipol ng mga aswang. At doon nagsimula ang malamig na pag-ikot ng hangin. Ang mga boses ay naghalo-halo, parang isang koro ng mga espiritu na umiiyak at humihingi ng katarungan. Tulungan niyo kami, ipaghiganti niyo ang aming mga pamilya, wakasan niyo ang sumpa, napaluha si Rosa habang pinakikinggan ang kanilang mga tinig. Lumapit ang isa sa mga kaluluwa, isang matandang lalaki na may hawak pang aninong sibat. Sa kanyang malabong tinig, sinabi niya, mga dayo, hindi aksidente ang inyong pagdating. Kayo ang itinakdang magtapos sa kasamaan. Ngunit hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan niyo ng apoy, ng asin at ng panalangin. Kayo ang huling pag-asa. Napalunok si Mario, nanginginig ang tinig. Paano namin magagawa yon? Hindi kami bayani. Ako'y isang simpleng mangingisda lang, at siya na may manggagamot. Ngunit sumagot ang kaluluwa, iyan ang dahilan kung bakit kayo pinili. Ang puso na handang magsakripisyo ang siyang pinakamakapangyarihang sandata. Kasabay nito, biglang lumiwanag ang isa pang kaluluwa, anyo ng isang babae, may hawak na sanggol. Nilapitan niya si Aling Rosa at iniabot ang tila aninong aklat, punang mga ukit at dasal. Rosa, bulong ng kaluluwa. Ituloy mo ang aming laban. Ang iyong dugo at dasal ang magbubukas ng huling ritual. Mabilis na sumiklab ang malamig na hangin, at isa-isang nawala ang mga espiritu, iniwan ang pakiramdam na may mabigat na misyon na nakaatang sa kanilang balikat. Tahimik si Mario habang nakaupo sa isang bato. Rosa, baka hindi natin kayanin. Kanina lang, muntik na tayong mapatay. Kung mas marami pang aswang ang darating, ngunit pinutol siya ni Aling Rosa. Mario, hindi na ito tungkol lang sa atin. Kung hindi natin tatapusin ang sumpa, darami pa ang mga kaluluwang katulad nila. At baka pati ang baryo natin, pati ang mga mahal natin sa buhay, ay maging biktima. Napayuko si Mario, hawak ang kanyang sugatang braso. Sa wakas, tumango siya. Kung ganoon lalaban tayo. Pero kailangan nating paghandaang mabuti. Sa mga sumunod na oras, nag-ipon sila ng mga bagay na iniwan ng mga naunang mandirigma, sibat, palaso, at mga bote ng langis. Si Mario ay nagsanay gumamit ng sibat, habang si Aling Rosa naman ay nag-aral ng mga orasyon mula sa librong iniwan ng kaluluwa. Ngunit habang ginagawa nila ito, ramdam nilang mas lalong lumalakas ang presensya ng mga halimaw. Ang kagubatan ay puno ng ungol at halakhak, at sa tuwing sisilip sila, mas marami pang aninong gumagalaw. Bago matapos ang gabi, muling narinig nila ang mga boses ng mga kaluluwa, ngayon ay mas malinaw at mas sabay-sabay, maghanda kayo sa gabi ng kabilugan ng buwan, darating ang lahat ng halimaw. Nagkatinginan sina Mario at Aling Rosa. Ang huling laban ay hindi maiiwasan. Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Ang kagubatan ay tila nababalutan ng asul na liwanag, ngunit ang katahimikan nito ay parang naghuhudyat ng isang unos na malapit ng pumutok. Si Mario, bagamat sugatan, ay handang-handa na. Hawak niya ang sibat na nilagyan ng matalim na dulo at pinahiran ng asin at langis. Si Aling Rosa naman, nakasuot ng puting saya na tila ipinahiram ng mga kaluluwa, dala ang librong may dasal at ritual. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit higit na nangingibabaw ang determinasyon. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng kagubatan, biglang dumagundong ang lupa. Isa-isa, mula sa dilim, nagsilabasan ang mga halimaw, mga aswang na may iba't ibang anyo, ang ilan ay may pakpak ng paniki,
ang ilan ay mahahabang dila na kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang iba na may mga aninong halos hindi mahawakan. Ang kanilang mga matay pula, at ang kanilang halakhak ay umalingaw-ngaw. Mga dayo, sigaw ng isang aswang na tila pinuno ng lahat. Malaki ito, may maitim na balat, at matutulis ang pangil. Narito kayo sa aming balwarte. Wala kayong ligtas. Kayo ang susunod na handog. Mariing kumapit si Mario sa sibat. Hindi kami handog. Kayo ang wawakasan namin ngayong gabi. Nag-umpisa ang labanan. Unang sumugod ang dalawang aswang, mabilis na lumipad patungo kay Mario. Ngunit naalala niya ang payo ng mga kaluluwa, huwag matakot, kumilos ng may tapang. Sa isang iglap, iniwasan niya ang kanilang paglusob at isinaksak ang sibat sa isa, tumagos hanggang dibdib. Napasigaw ito at agad na nagliyab ang katawan dahil sa asin at langis. Samantala, si Aling Rosa ay nakapwesto sa gitna, hawak ang aklat. Sinimulan niya ang pagbigkas ng mga orasyon, at sa bawat salita ay nagliliwanag ang hangin. Ang mga aswang na lumalapit sa kanya ay tila nahihirapang makalapit, natutulak palayo ng isang hindi nakikitang pader ng dasal. Ngunit hindi lahat ay napigilan. May isa pang aswang na nakalapit kay Rosa at muntik na siyang sakmalin. Rosa, sigaw ni Mario. Sa huling sandali, iniwasan ni Rosa ang pagkagat at inilabas mula sa kanyang bayong ang maliit na bote ng langis na pinagpala niya. Binuhusan niya ang aswang sa mukha at agad itong nagliyab. Ngunit dumami pa ang mga halimaw. 10, 20 hanggang sa parang dagat ng anino ang pumapalibot sa kanila. Mario, sigaw ni Rosa habang patuloy na nagdarasal. Kailangan kong tapusin ang ritual. Protektahan mo ako hanggang sa huli. Tumango si Mario kahit halos maubos na ang kanyang lakas. Ang kanyang mga kamay ay sugatan na, ang kanyang katawan ay puno ng hiwa at pasa, ngunit hindi siya umatras. Isa-isa niyang hinarap ang mga aswang, gamit ang sibat, bato, at kahit ang sariling kamao. Samantala, habang patuloy sa pagbigkas si Rosa, nagsimulang magbago ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay naging mas maliwanag at ang lupa ay umuga. Mula sa librong hawak niya, may mga simbolo ng apoy at krus na lumilipad sa hangin, bumabalot sa mga halimaw. Ang pinunong aswang, galit na galit, sumugod kay Rosa. Ngunit bago pa ito makarating, hinarang siya ni Mario. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at alam niyang ito na ang huling pagkakataon. Hindi ka makakalapit sa kanya, sigaw ni Mario. Sa lahat ng lakas na natitira, isinaksak niya ang sibat sa puso ng pinunong aswang. Sa oras ding iyon, tinapos ni Aling Rosa ang huling linya ng orasyon. Biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag. Ang buong kagubatan ay nagliyab sa espiritual na apoy. Ang lahat ng aswang, malaki man o maliit, ay nagsisigaw at nagliyab hanggang sa sila'y naglaho, naiwan ang abo at amoy ng nasusunog na laman. Huminto ang lahat. Tahimik. Tanging ang hininga ni Mario at Rosa ang maririnig. Ngunit habang nakahiga si Mario sa lupa, hawak ang sugatang dibdib, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng malakas na pagsabog ng liwanag, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa kabubatan. Ang mga abo ng mga aswang ay nakakalat sa lupa, naglalabas ng amoy na parang nasunog na karne. Nanginginig pa ang mga kamay ni Mario habang nakahandusay siya at hirap huminga. Mario, sigaw ni Aling Rosa, mabilis siyang lumapit at inalalayan ito. Nakita niyang basang-basa ng dugo ang dibdib ng mangingisda, at halos mawalan na ng kulay ang kanyang mukha. Huwag kang bibitaw. Tapos na ang laban, nanalo tayo. Ngunit mahina ang ngiti ni Mario. Rosa, kung nanalo nga tayo, bakit pakiramdam ko'y ako ang nawawala? Niyakap siya ng manggagamot, pinilit na pigilan ang dumudugong sugat gamit ang mga halamang gamot na dala niya. Hindi. Hindi ka mawawala. Hindi pa tapos ang buhay mo. Kailangan ka pa ng pamilya mo, ng baryo at kailangan pa kitang kasama. Ngunit habang sinasabi niya yon, narinig nila ang mga pabulong na tinig mula sa hangin. Ang mga kaluluwang nakita nila noon ay muling nagpakita, ngunit ngayon ay hindi na malulungkot, tila payapa na. Salamat sa inyo, sabi ng matandang espiritu na may hawak na sibat. Dahil sa sakripisyo ninyo, natapos ang aming pagdurusa. Wala nang aswang na mang-aalipin sa aming mga kaluluwa. Lumapit ang babaeng espiritu na may hawak na sanggol at tinitigan si Aling Rosa. Ngunit tandaan mo, hidya ang sumpa ay hindi tuluyang nawawala. Kapag dumating muli ang kasakiman ng tao, kapag pinili nilang magtaksil, maaaring bumalik ang dilim. Nabigla si Rosa. Anong ibig niyong sabihin?
Hindi ba't natapos na ito? Tumango ang espiritu, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Natapos ang laban dito. Ngunit sa ibang dako, may mga nilalang na muling magigising. Iyan ang siklo ng ating mundo. Kaya't huwag kayong magpapabaya. Isa-isang naglaho ang mga kaluluwa, iniwan ang mainit na simoy ng hangin, at ang katahimikang tila ba nagpapaalala na tapos na nga ang kanilang misyon. Ngunit si Mario halos hindi na makagalaw. Hawak ni Rosa ang kanyang kamay, umiiyak. Mario, hindi ka pwedeng mawala. Hindi matapos ang lahat ng ito para lang iwanan mo ako. Mahinang tumawa si Mario. Rosa, kahit saan ako mapunta, alam kong kasama pa rin kita. Ikaw ang liwanag ko. Napapikit siya, at sa ilang sandali ay tumigil ang kanyang paghinga. Hindi, sigaw ni Rosa, niyakap siya ng mahigpit, umiiyak sa gitna ng abo at usok. Ngunit sa kabila ng kanyang paghihinagpis, napansin niyang unti-unting nagliliwanag ang katawan ni Mario. Parang kumikislap na bituin, ang kanyang anyo ay naging liwanag na lumipad pataas sa langit. Naiwan si Rosa, nangingilid ang luha, ngunit may ngiti ng kaunting kapayapaan. Hindi ka nawala, Mario, naging bahagi ka na ng liwanag na magbabantay sa amin. Kinabukasan, nakabalik si Aling Rosa sa kanilang baryo. Nagsimula siyang magsalaysay sa mga tao tungkol sa nangyari, kung paano nila nilabanan ang mga aswang at kung paano ang tapang ng isang simpleng mangingisda ang nagligtas sa kanilang lahat. Ang mga tao ay nakinig, at sa unang pagkakataon, ang buong baryo ay nagtipon upang mag-alay ng dasal hindi lamang para kay Mario kundi para sa lahat ng kaluluwang naghirap sa ilalim ng kasamaan. Simula noon, ginamit ni Aling Rosa ang kanyang natutunang orasyon at ritual upang maging gabay at proteksyon ng kanilang komunidad. Ginawa niya itong panata na habang siya ay buhay, hindi na muling madidilim ang kanilang paligid. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, kapag ang kagubatan ay tila humihinga ng kakaibang katahimikan, naririnig pa rin ni Rosa ang mga pabulong sa hangin, huwag kayong matutulog dahil ang dilim, laging naghihintay. At sa kanyang puso, alam niyang ang laban na iyon ay maaaring magsimula muli. 4.